All right. Open your Bibles to the book of Habakkuk or Habakkuk, either way. Habakkuk chapter 2. Habakkuk chapter 2. So, tatlong points ang outline ng book of Habakkuk. You can divide the book into three sections. Faith is tested. So yan ang chapter 1. Faith is taught. Tinuruan yung faith sa chapter 2. Tapos triumphant yung faith sa chapter 3. So tested, taught, and triumph. So relative siya sa bayan ng Babylonia at Judah, the relationship between those two countries. And in the middle of all that is God's judgment against sin. So, gaya ng natuklasan natin this morning, hindi pinalalampasan ng Diyos ang sin. So, laging nakaakibat sa sin ay yung consequences o yung judgment. Sin always brings sorrow. Sin always brings spoil. Okay, destruction, plunder. Yan ang makikita natin sa chapter 2. So, this here, we'll begin in chapter 2, verse number 4. We ended here last week. Behold, his soul which is lifted up is not upright in him. So, pag ang tao ay nagmamataas, walang matuwid sa kanya, sa kanyang buhay. But the just, yung tao na matuwid, shall live by his faith. Sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, he shall live. So, you have two choices in life. You can be just and live by faith, or you could be lifted up in pride and not be right with Him, not be upright with the Lord. So, yun talaga, those are the two choices you have. So, I pray that we would choose to live for the Lord, to live by faith, pleasing the Lord instead. All right, let's pray and ask the Lord to bless them. Father in heaven, we thank you for the testimony of the burden of the word of the Lord that you gave to Habakkuk. And we pray and desire that we would learn the biblical truth that we find in the Scriptures and avoid sin, and that we may avoid your judgment. But Father, I pray that if we're in the midst of judgment, that we would repent and turn to you and trust that you are faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us of our unrighteousness. And even though there are consequences to sin, we thank you that you don't hold our sin against us, and our fellowship doesn't have to be broken. And so we thank you for your grace and your mercy towards us, Lord. So Father, I pray that you would drive home this biblical truth into hearts today. Help us to evaluate things according to the Word of God. And we ask these things in Jesus' name. Amen and amen. So, dito sa chapter 2, nagsisimula na turuan ni Jehovah God ang kanyang propeta ng patungkol sa kanyang gawa at sa kanyang dahilan kung bakit hahampasin ni Jehovah ang Judah at gagamitin niya ang Babylonia at hahatulan din niya ang Babylonia. So, there's nobody who gets away from God's judgment when it comes to sin. And so, anybody here who is incapable of sinning, you could stand and show us how. Wala, no? So, we don't have wings. We are not elevated from this earth. We are all sinners, and we better know how to manage and keep our sin account with God short. Next to none, Lord willing. Ibig sabihin, kung yung relationship natin sa kasalanan, hindi natin alam kung paano sugpuin, kung paano iwasan ang kasalanan sa buhay, uuwi tayo sa consequences ng ating kasalanan. And so all of us are affected by sin. Now,
there are sins that God exposes sa book of Habakkuk here. And there are 5 sins that God really points out concerning Babylon and Babylonia. Now, all of this is connected. So, yung Tower of Babel, same geography, same location, was the first center of power sa world, sa labas ng will of God. And you'll find that in Genesis chapter 11. And that Tower of Babel is a tower of confusion. So yung salitang Babel, the word Babel means confusion. And that's where all the languages came from. The original language that God designed for us to speak is Hebrew. Kaya lang, nung nagkaroon ng Tower of Babel, sa Genesis chapter 11, 10 and 11, winasak ng Diyos yung effort ng mga tao na lampasan ang Diyos at magkaroon ng pangalan para sa kanilang sarili. Kaya nilito ng Diyos yung mga languages. So today, we have English and Tagalog and Hebrew and so on and so forth. And it takes a lot of effort to learn a language. And you could say that sin resulted into languages. So kaya maraming mga languages sa mundo at napakagulo ng communication ay dahil sa kasalanan. So it's the result of sin. So yung mga estudyante, habang nag-aaral kayo, halimbawa, hindi nyo na yung unawaan yung teacher ninyo, sabihin nyo na lang sa isip nyo, ay, resulta ito ng kasalanan. Kasi makasalanan talaga tayo. Kaya nahirapan ako maunawaan itong teacher ko. So on and so forth. So, what a reminder of sin. Now, God particularly zeroes in on Babylonia. Tingnan mo yung kasalanan ng, okay, so, we have Babel. Tapos, dito sa Babylonian exile, naalala ninyo yung exile ng Judah. So, ano yung taon yon? 586 BC. Okay, dumating yung Babylonia, sinira nila yung Judah, and so on and so forth. Meron pa bang future role ang Babylon in the future? Meron. So, tingnan mo ang Revelation chapter 17 at saka chapter 18. So, Babylonianism began in Genesis chapter 10 and 11. Nasa Habakkuk tayo. Chapter 2. So, that's 586. Ito, 609. 586 yung pagwasak. Tapos, na sinakop naman ng Persia, yung Babylonia, sinakop ng Greece yung Persia, sinakop ng Roma yung Greece, and so on and so forth. Hanggang sa dumating yung New Testament time period. So sa future, meron tayong tribulation period, meron tayong millennial kingdom. Sa katapusan ng tribulation period, tatandaan natin, ang tribulation period ay 7 years. So, sa katapusan ng 7th year ng tribulation, doon mo mababasa yung Revelation chapter 17 at saka chapter 18. Ang laman ng Revelation 17 ay yung religious Babylon. Religious Babylon. Ang chapter 18 ay economic Babylon. Religious Babylonianism is destroyed in 17, and Revelation 18, economic or governmental political Babylonia is destroyed. So, ire-revive ng Panginoon ng Babylon later sa tribulation period. Ire-revive siya. So, is Babylonianism, is it no longer influential sa society natin ngayon? Well, the truth is, Babylonianism is still present today. Makikita mo yan sa bawat aspeto ng lipunan, katulad ng fashion industry.
yung pananamit na masikip, yung pananamit na mababa, yung pananamit na maikli, yung pananamit na ang nag-design ng mga damit ng mga babae, ladies, hindi naman sila saved, hindi sila believers, hindi sila nagbabasa ng Bible. Ang sa kanilang isip lang, economic. This is just a money-making business. So, we're going to design clothes na nag-a-appeal sa flesh. Tapos, yung mga ladies naman, bibili kayo ng damit, hindi nyo iniisip na yung kasuotan na yan ay sinasadya na mag-akit. Okay? It is on purpose designed to attract the flesh. Well, where in the world did they come up with this Babylonian garment? Well, it's from Babylonia. This is pervasive. That's just in the fashion industry. What about in the entertainment industry? So yung music ng Babylonia, do you think na yung music nila ay yung music na inaawit natin sa church? Okay? So, ano yung laman ng lyrics ng music ng Babylonia? Is focus on self, flesh. Me, myself. That's the music of Babylonia. Do you think that was the music in the Garden of Eden? No. Their music is the music of rebellion. So ngayon, in our churches today, it's not unusual for the average church to practice music using secularism tune to warm up for worship music. So, pagkatapos ng church, ang tinutugtog nila, worldly. Before church, worldly. Sa church lang, ang sacred. It's just like clothing. I can wear a skirt on Sunday between 9, 10, at saka 1. Pwede ako magpalda. Pero pag Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, I can wear whatever I want to wear. You understand what I'm saying? Now, I'm just saying there's a balance in everything. Pero kung tutuusin, ang mindset ng mundo natin ngayon, pag oras ng church, banal. Pag wala na sa church, hangal. Right? Okay, so Babylonianism is also involved in politics. Let's just say Babylonia is a world power. May army yan. May nagdidigmaan yan, nagegera yan. They are politically and militarily very powerful. In fact, sa vision ni Daniel, Babylonia was the gold head ng buong sistema ng human government. Antichrist government. Babylonia was gold. Sila ang ulo, silang pasimuno, tapos sila pang pinakamayaman. So, sabi natin ngayon, tingnan mo naman ang yaman naman ng US. They're a world power. Hindi. Maraming utang ang US. What about China and Russia? They're a very powerful world government. Yeah, but they are in debt. All these countries are in debt. They're not as wealthy as Babylonia. And nearly as they're stronger kasi yung iron mas matigas kesa sa gold. Pero yung value ng gold mas mataas kesa sa iron. And so Babylonia involved in politics and fighting and war. You know, we're not interested in war. I don't know if you noticed that. Okay? We're not interested in war. What do Christians have to do with war? Think about that. We're not.
Now, if we're to protect, we'll go to war to protect. That's biblical. Pero war to overtake a country, to run somebody's government, and to expand your land, that's Babylonianism. Is that being practiced today? Yes. This is 2025. This was written in 609. What's changed? Nothing. Nothing. It's still the same. So, I'm just here to say, Babylonianism is alive and well today. It's in every aspect of society. Okay? So, what's the hope for us as believers today? Do you want to live in Babylonianism, or do you want to live in God's biblical truth? So if you're involved in a local biblical Baptist church, you have a place that God ordains for you to worship and serve the Lord. If you're not involved in a local biblical Baptist church, you might be going to Babylon. You might be involved in Babylon. So, those are your options. Lord's house or Nimrod's house? Well, which house do you want? Siyempre, lahat tayo gusto natin sa Lord's house. So we got to make sure that we're doing the will of God for us today. Okay? So, anyway, there's religious Babylonianism. So, sa palagay mo yung religion ng Babylon, patay na ngayon? I will remind you, idolatry, which is practiced by this country and many other countries, is still alive today. Where did we get this idea of worshiping idols? Bowing down to idols? Venerating idols? Huh? Or yung superstition. You know what superstition is? Huh? Okay, so, bumili kami ng isang bagay. I bought one thing at the store at binigyan ko ng pera yung owner. Alright, I gave him money. I don't know, I don't think I have money here. I have money. So mga bata, after church, punta tayo sa McDo, ha? Do I have parental permission? Can I take them? Kasi may Twister fries ngayon. I love Twister fries. Pwede ba sila mag-Twister fries? Ha? Tabita, Jacobet, after church, ha? Twister fries tayo, ha? Eh, binigyan ko ng cash yung babae. Alam mo ginawa niya? Sabi ko, you know what that is? That's Babylonianism. That's the idea that, yung idea yan na ganyan ay baka sana i-bless ako ng nasa itaas, kung sino man siya, kung ano man siya. Kasi wala siyang tiwala sa Panginoon. Kaya yan. You know, that's o di kaya yung mga may anting-anting, you know, may good luck charm. Yeah. Ano yung mga good luck ngayon? Pag yung panyo na ano sa Black Nazarene. Oh, naiuwi ko ito. Ayan. Ayan. So, you know, I know this is funny, but what I'm saying is religious Babylonianism, which is ecumenical, merging ng truth and error, nangyayari yan ngayon. It's going on today. So much so that even Baptist churches today, hindi nila alam kung ano ang tama at mali. Baptist churches today, yung music nila, ang bulok. Baptist churches today, ano yung fina-follow ninyo? Ano yung pattern na hinahanap ninyo? Binigyan tayo ng book ng Panginoon na pag-aralan at i-practice at ituklasan at i-implement. Hindi yung kagustuhan natin. We need to be
We need to be in the Lord's Word and in the Lord's house, not in the house of Nimrod. So yung option talaga ganito, kung ayaw mo sa Bible, di Babylonia ka. You are Babylonian. You are either biblical or you're Babylonian. Ano ka? What are you? So, lahat ng larangan ng medicine, sakop yun ng economic Babylon. Brother Bill, pati medicine? Yes! Yung mga naniniwala sa quack, yung mga quack medicine, ha? Nakarinig na ba kayo ng yoga? You know what yoga is? Yan, nakita ko sa ano yan. Okay, pag nagbakasyon ako, delikado kasi nanonood ako. Nakita ko yung palabas doon, dito sa company namin, nagyo-yoga kami kapag 3:00 yoga. Do you know what yoga is? That is a New Age exercise. Nakabase yan sa New Age. Ano yung Brother Bill, yung New Age? Yung walang empty your mind. Empty mo lahat, huwag kang mag-isip ng kahit anong bagay. Saan ka nakakita ng ganon? Sabi ng Bible, think on these things. Inuutusan tayo ng Diyos na gamitin mo yung mind mo. Let the mind of Christ be in me. That's the mind of Christ. I-develop sa isip ko. Hindi yung empty your thoughts. Empty your thoughts. Para ang papasok sa thoughts mo, yung si Satan. Ayan. Nakaka-distress, ayan. Sige, stretch na, stretch. Ayan. Ayan, sige. Reach out. Ayan, reach out. Para masaniban ka. No, I'm not lying. This whole system is Babylonianism. Nakaukit yan sa Babylonianism. And tingnan mo ang influence ng Babylonia. Religion, politics, and money. Money. Sabi ng Bible, the love of money is the root of all evil. So, paano ka nag-acquire ng property? Through money? Your fiduciary concern is a concern in Scripture. Sa Brother Bill, akala ko yung Scripture, spiritual. Bakit economic ang pinag-uusapan? Alam mo, hindi ka nagbabasa ng Bible kung hindi mo alam na may economic book ito ng Diyos. This is God's divine book on money management. And stewardship is covered in the Scriptures. Pati nga si Adam, Genesis chapter 2, sinabi ng Diyos kay Adam, i-manage mo yung garden. He was made a steward over the garden. Baka akala mo, sabi ni Adam, Lord, akala ko nilikha mo lang ako for spiritual things. Ako nang bahala sa buhay ko. Huwag mong sabihin sa akin, mag-manage ng ganito. I'll do what I want to do. No. God said, here's your wife. God said, raise up children. God said, fill the earth. God said, take over and manage everything. Dominate everything. So, ang scriptures, sasabihin sa'yo ng Bible, sinong pakakasalan mo? Ang scripture sasabihin, sino ang mapapangasawa mo? Paano mo i-raise yung mga anak mo? Nasa scriptures yan. Paano mo i-bury yung mga mahal mo sa buhay? That's in the scriptures. Wala ang cremation. Galing yan sa India. Babylonianism. Burial ang Christian. Hey, Brother Bill, ganyan ba talaga sa Bible? Yes. All you have to do is read it. Sa paglalasing at pag-iinom, nasa Bible yan. You say, wow, where is it? Well, we'll get right to it. I'm just warming you up. Verse number 5. Yea, also, because he transgresseth by wine. There you have it. Wine. So, who transgresseth by wine? Babylon. Babylonianism. They just transgresseth by wine. So,
yung wine sa Bible ay walang linaw kung good wine or bad wine. Ang context ang magsasabi kung good wine yan or bad wine. Malinaw ba tayo? Kasi kung etymology ang gagamitin mo, yung ibig sabihin ng salita, walang difference. Pero ang nagbibigay saysay sa wine ay yung konteksto na kung pinagbawal ng Diyos, yan yung bad wine. Pero kung ipinapromote yan ng Diyos, yan yung grape juice, good wine. Okay? So, tingnan mo ang verse 5. Yea, also, because Babylonia or Babylon of the Chaldeans transgresseth by wine. So, is that good wine or bad wine? If you're transgressing, going beyond, breaking the word of God, is that good wine or bad wine? Bad wine. So Babylonianism is involved in drinking wine. Does that make sense? Hey, do people drink wine today? Okay. So if you're involved in drinking alcoholic wine or alcoholic beverages, you are in violation of the law of God, the Word of God. That's a violation of the Word of God. Brother Bill, nakaugalian ko na. Well, that's fine. I understand that. Pero kung natuto kang uminom, pwede ka rin matuto na wag uminom. You understand that? Okay? So you just have to orient yourself according to the Word of God. So kung naturuan ka na uminom, dituruan mo yung sarili mo na wag uminom ng alak. Bukod juice na lang. Right? All right? Try grape juice. But don't drink transgressing wine. Because kung hihatulan ng Diyos ang Babylonia dahil sa kanilang pag-iinom, do you think God will judge you for your drinking? Yes. You will bring a curse to yourself and to your home when you are involved in drinking. This is a biblical truth, and this is just one verse. There's many prohibition verses on wine in the Bible. So, yea, also because he transgresseth by wine. So the Babylonian practice is wine drinking. Go over to Daniel chapter 5. Lagay mo lang yung bookmark mo sa Habakkuk chapter 2. Punta tayo sa Daniel chapter 5, makita mo dito yung evidence na kung saan sakim ang Babylonia sa pag-inom ng wine. Daniel chapter 5, verse number 1, the Bible says, Belshazzar, the king, made a great feast to 1,000 of his lords. This is a Babylonian king, the last of the Babylonian kings of history. Of course, i-revive ng Diyos yung Babylonia sa tribulation. Huwag niyong hintayin yan. Chapter 5, verse 1, Belshazzar the king made a great feast to 1,000 of his lords and drank wine before the 1,000. Ba? Yabang talaga ni Belshazzar. Pinainom niya yung kanyang mga lords, yung kanyang mga managers and princesses and all that. Verse 2, Belshazzar, while he tasted the wine, commanded, bring the golden and silver vessels which his father Nebuchadnezzar had taken out of the temple which was in Jerusalem, that the king and his princesses and his wives and his concubines might drink therein. Man, give everybody a drink. I want it. This is a feast. This is a celebration. Everybody drink wine and use the silver and the gold vessels. I'm not just drinking alone. I want everybody to drink. And this is a drunken feast. And this is Babylonia. So let me ask you a question. Do people invite people to drink? Yes. Is it a party? Yes. Anong klaseng party yung walang alak?
Oh, hindi na masaya. Wala na, boring. Oh. Pero yung pala, may sumpa ang Diyos. Verse 3. Then they brought the golden vessels that were taken out of the temple of the house of God, which was at Jerusalem, and the king and his princes and his wives and his concubine drank in them. And verse 4, they drank wine. Boy, Daniel's just wine, wine, wine. Habakkuk, wine. See, the Bible, this is biblical. And I'll say something. Huwag kang magpa-member sa church kung gusto mo ng wine. Do you understand that? God is not for wine drinking. So, kung gusto mo ng wine, mag-wine ka. Pero huwag kang sasabi, I will sing in the church, I'll serve in the church, I'll testify, I'll be a member of the church. No. You know what? Follow the Lord. Don't come to church. Bit mo yung wine. God is against wine. Transgressing wine. Verse 4, they drank wine. Did you get it yet? And praise the gods of gold and silver. Pera, yung Diyos nila. So, tingnan mo, sa trabaho, 100% na araw ng trabaho, present. 52 Sundays. Siguro, 50% ng 52, nandiyan kami. Of brass, of iron, of wood, and stone. So is Babylonianism still alive today? Yes. Hindi lang tinatawag Babylonianism. Ang tawag lang doon, party. Or clothing, fashion, entertainment, or war, politics. Go back to Habakkuk chapter 2. And by the way, this is not the only time that Habakkuk will talk about wine. He'll bring it up again next Sunday. We'll look at it. He is verse 5, yea, also because he transgresseth by wine, so kilala ang Babylonia sa pag-iinom ng wine. So, it would be a bad reputation na makilala ka bilang nagiinom. Yung tatay ko, lasinggero. That's not a good thing. There's nothing commendable about drinking wine. Yea, also because he transgresseth by wine, he is a proud man. So Babylonia is very proud. So tingnan mo, religious economic Babylonianism. Okay? Ano yung Pride Month? This month, June was Pride Month. Okay? They celebrate it once lang sa isang taon. They celebrate pride every day when you violate the scriptures. Every day you go against God, you are a proud person. Every day. Neither keepeth at home. Hindi nag-stay sa bahay. Lakwatsa ng lakwatsa. Walang home. You know, ang pinakapundasyon ng lipunan, yung tahanan. Kung hindi mo iingatan yung tahanan, mawawasak ang lipunan. You understand that? So, Babylonianism. Huwag tayo sa tahanan. Alis tayo, let's go. Party. Or work. I'm not against work. Work is necessary. Pero kung yung work mo, kinakain na yung home mo, ba't ka nag-work? Yung work para sa home. Hindi yung home para sa work. Who enlargeth his desire as hell. Boy, the Bible says, death and hell are never satisfied. That's in the book of Proverbs. Walang satisfaction ng Babylonia. Kalaki-laki na nga ng Babylonia, gusto pa niyang lumamon ng mga bansa. And is as death, so hell and death. So I think Habakkuk read
Solomon's work. Garantisado kasi sinabi ni Solomon, death and hell are not, katulad ng mata ng tao is never satisfied. And so here you have a repetition. May intertextuality ang Bible. Nakuha ni Habakkuk kay Solomon. Nakuha ni Solomon kay Lord. So, one good study sa scriptures ay yung intertextuality ng scriptures. Kung paano ginamit ng scripture ang scripture. At ang pinakamagandang book na nag-e-explain ng ganon ay yung Treasury of Scripture Knowledge. Okay? Si Blaney nag-edit nun. Siya ang nag-edit ng King James natin. Kaya yung King James natin ngayon, 1769. Hindi 1611. Yung mga mahilig sa 1611. Parehas ito sa 1611. Kaya lang, kung makita mo yung 1611, yung FS, tsaka ibang mga, ang tawag doon, orthographic. So may orthographic difference talaga. Pero ano lang, stylistic lang yung difference. Pero kung tutuusin, yung Bible na ginagamit natin ngayon na King James, is this a update ng 1769? So, sa mga King James lovers, hindi ito 1611, 1769 ito. Anyway, that's just information. Now, but yung si Blaney, na sinulat niya yung Treasury of Scripture Knowledge, sinulat niya yon para ipakita kung paano ginagamit ng Scripture ang Scripture. So, if ever mag-download kayo ng app sa cellphone, magandang i-download yung Treasury of Scripture Knowledge. So, ang tawag ng TSK. Treasury of Scripture Knowledge. Hanapin nyo. Siguro meron yung mga apps dyan. Tapos, pag nasa bookstore kayo, na used bookstore, maghanap-hanap kayo. Pag nakakita kayo ng Treasury of Scripture Knowledge, may mga makakapal na gano'n, may mga maninipis. Kahit anong bilhin mo, kunin mo. At you can see, ginamit ito dito, ginamit ito dito. At yun, mako-connect mo yung Bible. And lalawak yung knowledge mo na, may ano pala yan. May basihan yung scriptures, and so on and so forth. So it's a good tool. I would say use that. Treasury of Scripture Knowledge. All right. But gathereth unto him all nations, and heapeth unto him all people. So linalamon ng Babylonia ang mga bansa at ang mga tao. So nilamon niya yung Judah. Sino ang dinala sa Babylon mula sa Judah? Yung Yes, yung mga Hebrew children. Isa doon si Daniel. O sino yung propeta naman na sa pangalawang wave dinala? Ezekiel. Sino yung gusto nilang dalhin pero iniwan? Jeremiah. Yes, matanda na si Jeremiah at that time. All right, so but they're still devouring nations. Verse 6. Shall not all these take up a parable against him? Yung mga sinakop niya, sila rin ang maghihiganti sa kanya at magiging parang kwento na lang siya sa mga sinakop niya. So, ngayon, nandito ba yung Israel? Yes or no? Yes. Nasaan ang Babylonia? Parang kwento na lang ang Babylonia. Yan ang ibig sabihin ng verse 6. Yung mga tao na sinakop niya, yung mga tao na yon ay magsasabi na parang kwento na lang yung Babylonia. Shall not all these take up a parable against him, and a taunting proverb against him, and say, Woe to him that increaseth that which is not his. So, may 5 woes sa book of Habakkuk. Unang woe lang ang titingnan natin today. We're just going to look at the first woe today. Woe to him that increaseth that which is not his. How long? And to him that ladeth himself with thick clay. So, yung pinakaunang woe ay woe ng divine judgment na hahatulan ng Diyos ang Babylonia dahil sa kanyang ambisyon. Ambisyon ng Babylonia na maging superpower. So here's the message I want to share with you today. Ingatan ninyo yung mga ambitions ninyo. Tayo ba ay may mga ambitions sa buhay?
Dapat may ambisyon ka. Anong gusto mong maging pag lumaki ka? Yun, para sa mga bata yun. Ngayon na, ikaw naman, teenager, sino ang pakakasalan mo? Yun, ambition din yan. May mga requirements ka ba para sa pakakasalan mo? O open game ka? Are you open relationship? Mga young people, kung wala kayong target, makukuha nyo yung walang target. Pero kung meron ka pang listahan, kailangan save siya. Maganda ba yun o masama? Maganda yun. Kasi kapag pinakasalan mo yung anak ng demonyo, malaking chance yung bahay nyo, wasak. Hello? Isa pang standard, kailangan mas mahal niya si Jesus kesa sa akin. Young people, kung pipilitan mo yung mahal mo sa buhay na mag-church, mali ka. Ikaw ang nasa mali. Huwag mong pakasalan ng tao para baguhin siya. You don't marry somebody to change them. If you don't have a standard, then you will fall for anything and everything. Liligawan ko siya para mapalitan ko siya. Who are you? The Savior? Ikaw ba ang Savior niya? So sa palagay mo, kung mag-asawa kayo, malamang baka hindi rin kayo mag-asawa. No. God judges the adulterer and adulteress. God judges that. So kung magpapakasal kayo, ikaw, mahal mo si Jesus. Ikaw, nag-aaral ng Bible. Siya, tameme. Paano kayo partner sa buhay? Hindi kayo, you're not equal. Brother Bill, sabi niya, born again daw siya, saved siya. Tinanong mo ba siya ng mga questions sa Bible? O baka yung question mo lang, ang ganda ng mata mo kasi. Paano mo babayaran ng Meralco? Gagamitin mo yung mata mo? Kasi Brother Bill, napakaganda niya. She's so beautiful. How you gonna pay for your house? With her beauty? Anong kakainin mo sa breakfast? Yung beauty niya? By the way, yung beauty niya, hindi mo siya nakita ng 2:00 ng umaga, 3:00 ng umaga. Ang nakita mo lang, yung 9 o'clock beauty. Hindi mo alam ang beauty niya. But I'm just saying, you have to have a spiritual standard. Yung spiritual standard ang magpo-protect sa'yo. Ngayon, kung yung standard mo mababa, bahala kayo. Hindi ko kayo ikakasal. I will not marry you. Brother Bill, eto yung girlfriend ko, eto yung boyfriend ko. Pwede mo ba kaming i-counsel? Marriage counseling before Hindi nyo ba alam may marriage counseling? I would highly recommend marriage counseling. Pero kung dali mo sa akin yung boyfriend mo, na unggoy, so sasabihin mo, this is the love of my life. Can you counsel us? Ang unang counsel ko sa kanya, are you saved? Naniniwala ka ba sa Diyos? Ha? Yun ang unang question ko. Kasi, kung saved ka, di dapat nasa church ka, nag-aaral ng Bible. Ba't ngayon ka lang kita nakita? Who are you? So, I'm saying, habang single ka pa, ayan ang pintuan.
Kung ayaw mo magpasakop sa Panginoon, gawing biblical yung iyong marriage, bahala ka sa buhay mo. Pagbalik mo dito, may luha ka, may bitbit kang bata, hindi kayo kasal. Anong sasabihin ko sa inyo? I'll just say, well, we'll pray for you. I hope things work out for you. You're the one who violated scriptures. So, I'm just telling the truth. Kasi kayo mga kabataan, hindi kayo mananatiling bata. 10 years from now, you may have children. Wow. Come on. Bring those children to the Lord and lead them to God. Pero, kung ang mapapangasawa mo may utak at nagmamahal sa Diyos, hindi ka mahihirapan pagdating ng linggo. Hindi ka magtatanong, nag-church ba tayo? Ka. Kasi yung unan, napaka-extra soft pag Sunday. Dito na lang, mamaya na lang, may 1 o'clock pa naman eh. Wow. Verse number 7, shall they not rise up suddenly that shall bite thee, and awake that shall vex thee, and thou shalt be for the booties unto them. Yung booties dyan ay yung riches na nakuha mo sa panggigera. So, ibig sabihin, kung paano yung Babylonia sumakop sa Judah, sasakupin din sila. So, again, yung mirror theology ng Scripture, kung anong ginagawa mo, yan ang isasoli sa'yo ng Diyos. Okay? Verse 8, because thou hast spoiled many nations. Okay, Babylonia, you have spoiled many nations. All the remnant of the people shall spoil thee. Yung mga natira, sila rin na mag-i-spoil sa'yo. Sila rin wawasak sa'yo. So yung kaliit-liit na mga Juda na dinala mo sa Babylonia, balang araw, sila rin ang wawasak sa'yo. So, God has a plan for Judah. Because of men's blood, and for the violence of the land, and of the city, and of all that dwell therein. So, spoil means plunder. Plinander ninyo ang Judah. Ipaplunder din kayo ng Judah. Balang araw. So, Babylonians were known for excess drinking of wine and drunkenness, and they're known for their destruction. So, ang message para sa atin, Proverbs chapter 16, verse 18. Proverbs chapter 16, the last verse I want to share with you. Proverbs chapter 16, verse 18. Proverbs 16, verse 18. By the way, if you know, sa panliligaw, halimbawa, interested ka sa kanya, tapos tanungin mo siya, are you born again, saved? Pag ang sagot niya, ano yon? What's that? Ano yun? Ano? Ha? Pag ganyan ang sagot niya, i-X nyo na yan sa listahan mo. Wala akong listahan, Brother Bill. Mag-attend ka Wednesday. Pagdating natin sa Song of Solomon, bibigyan kita ng siguro mga 20 na questions na pwede mong tanungin sa boyfriend, girlfriend mo. Pag mali ang isa doon, maghanap ka na ng iba. Yun ang payo ni Duterte kay Honey. Sabi niya, Honey, maghanap ka na ng iba kasi wala na. Sabi ni Duterte yun. I don't know. Anyway, Proverbs chapter 16, verse number 18. Proverbs 16:18. Pride goeth before destruction, and a haughty spirit before a fall. Kaya anong maaasahan ng Babylonia? Destruction and fall. Nasaan ang Babylonia ngayon? Wala. Nasaan ang Israel ngayon? Nandyan. At pagkatapos ng tribulation, mananatili ang Israel, mawawala uli ang Babylon. Kaya anong gusto mo? Do you want to live in the will of God, doing the will of God, and abiding forever? Or do you want to practice Babylonianism?
and incur the judgment of God. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the biblical truths and scriptures. Help us to apply it to our lives. And we ask that you would speak to our hearts. Help us to guard ourselves, Lord, from wine and drunkenness and foolishness, and incur the divine judgment of God upon our lives. Preserve us and protect us instead, I pray. Help us to yield ourselves to the Holy Spirit of God. And we ask these things in Jesus' name. Amen and amen. Habang nakayupo ang ulo, nakapikit ang mata, meron ba magsasabi, Brother Bill, hindi ako sure na ako ay saved? Hindi ako sure na ako ay born again? Kung